Welcome sa kwentong recap. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang demonyo at isang anghel na magtatagpo sa mundo ng mga tao dahil sa isang pangyayari. Bago natin simulan ang video ay huwag mong kalimutan na mag-subscribe at mag-like sa ating mga video na ilalabas. Nagsimula ang series sa nakashagi ang gupit na transfer student sa paaralan. Gumamit daw kasi ito ng pampahaba ng buhok pero iba ang kanyang nagamit kaya nakalbo ito. Ang ating bida ay kabilang sa mga demonyo, pinapunta ito sa mundo ng mga tao para humanap ng kakandidato para sa kanilang kaharian. Lumalabas na nagpapanggap ito kaya yari siya ngayon sa kanilang guro na tunay na nakashagi. Nakatabi niya sa upuan ang magandang babae na nagngangalang Amane Lily. Nahulog agad si Akatsuo sa babae kaya gusto niya itong makasama sa kaligayahan. Kalaunan ay nilapitan ito ng lalaki na gustong makipag-date sa kanya, pero agad itong tinanggihan kaya nabasted siya. Isa namang nagngangalang Tanigawa ang gustong makipagkaibigan kay Akatsuo, ipinakilala nito sa kanya ang chick boy sa kanilang paaralan na si Hirota, pero ilang beses naman itong nababasted. Nalaman ni Akatsuo na pareho lang silang transfer student ni Lily sa paaralan, hindi raw matanggap ni Hirota na sa kabila ng kanyang kagwapuhan ay lagi na lang siyang binabasted nito, kaya raw mag-iingat ang ating bida sa kagaya niyang anghel. Sa paglalakad ni Akatsuo ay bigla niyang makikita si Lily mula sa isang eskinita, pa-cute nga nitong sinabi na sabay na lang silang maglakad kaya agad naman siyang pumayag. Dahil sa kanyang kalandian ay di niya napansin ang truck na dadalhin siya sa Isekai World, nagmadali si Akatsuo na puntahan ito at napilitang mag-transform sa kanyang demon form para iligtas ito. Ano ka ba? Tignan mo dahil sa kaharutan mo napahamak ako, mag-iingat ka naman sa susunod. Tinanong siya ni Lily tungkol sa kanyang mga nakita kanina kung iyon ba talaga ang totoo niyang pagkatao. Nakuyari ako nito wala na ako magagawa kung hindi aminin ang totoo. Nagsimula si Akatsuo na ipakita ang tunay niyang anyo sa kanyang demon form, sinabi rin ni Akatsuo ang dahilan kung bakit nasa mundo siya ng mga tao. Tinanong siya ni Lily kung demonyo ba talaga siya, obvious naman na isa akong demonyo dahil nakikita mo naman wag kang tanga. Inatake siya ni Lily gamit ang kadena, ipinakita na din niya ang tunay naman niyang pagkatao kay Akatsuo, pero hindi isang demonyo kung hindi isa namang anghel. Naging pangit na lang ang mukha ni Akatsuo sa kanyang mga nalaman, sino ba namang demonyo ang hihingi ng tulong mula sa isang anghel, ito ay isang katangahan tugon naman sa kanya ni Lily na may kasamang pagbawi. Kinalaban pala nito ang isang demonyo sa isang eskinita kung saan bigla siyang nabangga ni Akatsuo pagkatapos nitong linisin ang kanyang kinabibilangan. Lubos itong nakakainsulto para kay Akatsuo, nagawa niyang makawala sa kadena at inatake si Lily dahil sa pangmamaliit nito sa kanilang mga demonyo. Tumahimik ka na malanding anghel. Banat naman sa kanya ni Akatsuo na wala siyang hirap binato ni Lily sa pader, tsaka muli na namang hinuli gamit ang kadena tsaka binalibag sa sahig ang ating bida na handa nang mamatay sa mga sandaling ito. Pero joke lang daw pala yon, dahil nais ni Lily na gawin siyang alipin na tutulong sa kanya sa ginagawa niyang trabaho, tsaka kanyang ikakalat ang litrato nito pag di siya pumayag. Naging bakla na nga ang loko habang nilalagay sa kanya ni Lily ang collar na magpapasunod kay Akatsuo sa kanyang mga ipapagawa. Habang pinagmamasdan ni Akatsuo ang kanyang kagwapuhan, ipinaalam sa kanya ni Lily na may gagawin silang trabaho, na kanyang kinagalit dahil hindi siya makakasama sa paliligo. Naramdaman ng dalawa ang malakas na enerhiya mula kay Akatsuo na umiilaw sa kanyang pagbabago. Nagulat nga ang dalawa sa kanilang nakikita, napatanong na lang kung bakit bigla na lang ito naging kakaiba. Ginaya pala nito ang kanyang napanood sa TV kung papaano magiging habulin ng mga chicks, ito ang naisip niyang paraan para mapasunod niya si Lily. Kalaunan ay dumating na si Lily, pero katulad ni Akatsuo ay bigla rin ito naging kakaiba na mas kaakit-akit kung titignan. Lumalabas na napanood din ni Lily ang napanood ni Akatsuo kaya ito ang kanyang ginamit para pasunurin ang ating bida katulad ng nais nitong mangyari. Sinubukan ni Akatsuo na akitin ito gamit ang maugat niyang kamay, nadala naman agad si Lily sa kanyang plano kaya nakalamang agad ito. Agad namang bumawi si Lily gamit ang kahinaan ng mga lalaki, niyakap niya ito kaya nadala si Akatsuo kaya nakabawi si Lily sa kanya. Bigla na lang nakialam ang kanilang guro sa laban at pinalabas sila sa klase. Nilapitan si Lily ng dalawang lalaki, ngunit dumating na si Akatsuo. Pol sa aso na pumapatay ng tao, malakas ang kutob niya na isang demonyo, sinabi ni Akatsuo na wala siyang idea, pero maaring malakas ito kung hindi kayang ma-detect ng device ni Lily. Nagpunta ang dalawa sa coffee shop, sinabi ni Lily na need niyang kumain ng marami, pero tiyak na ang pangit daw niya pagtuluyan na itong tumaba, nagalit ito sa kanya dahil hindi daw yon mangyayari. Kalaunan ay naramdaman nila ang masamang enerhiya, pero galing pala yon kay Hiroto na inakalang magka-date sila. Dumating naman ang kababata nitong si Fuka, ipinakilala nito ang dalawa sa kanya, pero ipinahiya nito si Lily sa pagiging maliit niyang babae. Kinabukasan pa ay nagpunta si Fuka sa kanilang room para humingi ng tawad kay Lily,
Sabi pa niya na totoo naman talagang maliit siyang babae pero okay lang yun sa kanya para sila ay maging magkaibigan. Kalaunan ay sinabi ni Akatsuo may isang babae na laging nagpapakita sa panaginip niya, pero pinagtawanan lang ito ng dalawa. Alam nila kasi na si Lily ang tinutukoy nito kahit di niya sabihin. Kasama naman ni Lily si Fuka at inaya siya nito na mag-shopping, total wala naman daw silang ginagawa. Ipinasukat ni Fuka ang isang damit para sa kanya, ngunit ito ay di pwede sa kanya dahil sa kanyang height. Tawang-tawa na lang ito dahil ang hirap daw talaga pag maliit na babae. Sinabi ni Hiroto na libre ang magmahal pero wala daw siyang alam paano makipag-date sa babae, lahat daw kasi ng may gusto sa kanya ay tinatakot ni Fuka. Kinabukasan nga ay natagpuan na nila ang demonyo na kanilang hinahanap, kinalaban ito ng mag-isa ni Lily gamit ang kanyang sandata, habang pinili ni Akatsuo na manatili sa isang tabi. Naglabas ng malakas na enerhiya ang aso, tsaka sinabing tignan daw nito ang tinatagong niyang lakas. Nag-transform ito sa malaking aso, habang suot ang 50% limited edition na bikini, habang Juma Jumbo hotdog ito sa kanilang harapan. Ayaw ni Akatsuo na patayin ito ni Lily, kaya kumanta siya habang nakasuot rin ng bikini. Sinabi niya na sila ay dapat na tumigil sa paglalaban, mas maganda daw kung mamahalin nila ang isa't isa. Naramdaman naman ng aso ang gustong sabihin ni Akatsuo kaya naiyak na lamang ito, dahil si Akatsuo lang ang nag-iisang demonyo na may pakialam sa kanya. Inamin naman niya ang kanyang kasalanan, nalaman daw kasi niya ang isang bagay na magbibigay sa kanya ng magandang pangangatawan, pero mas nababagay ito sa mga babae kaya naman inatake niya kung sino man daw ang nakasuot nito. Pinarusahan nito Lily sa naging kasalanan nito, ang aso ay lubos ang pasasalamat kay Akatsuo dahil sa pagtanggap nito sa kanya, nawala ito at naging isang maliit na chihuahua na kalaunan ay kinuha ng isang babae na nag-aalaga sa mga ulilang tuta. Inakala ni Akatsuo na ang trabaho nito ay ang pagpatay sa mga demonyo katulad ng pagpatay nila sa katulad nilang anghel. Ang ginagawa pala ni Lily ay ginagawa niyang mga tuta ang mga ito at ilalagay sa ligtas na lugar. Kinamangha ito ni Akatsuo sa kanya, ang iba daw kasing mga anghel ay brutal ang pagpatay sa kanilang mga demonyo. Matatanggap na nga nito ang kanyang reward sa naging trabaho nila na matagal ng pangarap ni Akatsuo, nang biglang panaginip lang pala ang lahat. Ang lakas naman ng loob mo na matulog sa oras ng aking klase Akatsuo. Kinagabihan ay bigla siyang dinalaw ni Lea. Agad nga niya itong pinagsarhan ng pinto dahil napakaingay daw nitong babae kahit kailan. Tinanong ni Lea si Akatsuo kung ano ang nangyari sa mission na kanyang ginagawa, dahil nasa panig siya ngayon ni Lily ay wala itong maibigay na magandang balita sa kanya, pero sinabi niya na may nahanap siyang maaring maging kandidato. Ano, matutulog na ba tayo ngayon? Biglang singit ni Lea sa usapan na walang pang-upa kaya makikitulog daw muna ito sa kanya. Siguradong di maganda kapag may nangyari sa amin ng boss ko. Tugon ni Akatsuo sa kanyang sarili na kunwari banal, pero ang totoo ay gusto rin naman niya itong mangyari, pero naging lampiyang nakabalot ito sa kanilang pagtulog. Kinabukasan, sinabi ni Lea na kailangan ni Akatsuo na magsanay, inakit niya ang mga babae, pero mukha daw kasi itong baklang lalaki kaya nasaktan ang kanyang damdamin, paraan daw kasi ito para makapili ng maayos na kakandidato, ito daw ang paraan para makuha ni Akatsuo ang loob nila. Nag-flashback nga ang nangyari kung saan ginawa niya ito kay Lily, pero hindi naman siya nagtagumpay. Kalaunan pa ay si Fuka ang kanyang nakita kaya nagulat siya. Ano yan? Sinusubukan mo bang mangakit ng mga babae? Akala ni Fuka na ang ginagawa ni Akatsuo ay para kay Lily pero mali siya. Nalaman pa ni Akatsuo na kumukuha lang ng tips si Lea sa magazine, ibig sabihin wala sa ayos ang kanyang sinusunod. Sinubukan ni Lily na muling magpapansin kay Akatsuo ngunit di siya pinansin nito, kaya nagmukha siyang nakakahiya. Pero alam kong napansin mo ang like at subscribe dyan sa ibaba ng ating video kaya pakipindot na lang idolo. Habang naglalakad si Akatsuo ay palihim siyang sinundan ni Lily, tsaka nagpatalon-talon sa pader katulad ni Spider-Man. Ito daw kasi ang nangyari sa binasa niyang comics, pero walang hirap siyang sinalon ni Akatsuo, tsaka sinabing mag-iingat daw ito habang naka-pogi points, kaya namumula ito. Kalaunan ay sinama siya ni Lily sa kanyang bahay, gusto daw kasi nitong ipagluto si Akatsuo para sa naging trabaho niya. Naisip naman ng bida na may binabalak na naman daw ito sa kanya, kaya nang makarating ay nagulat siya sa laki ng apartment ni Lily, samantala ang sa kanya sakto lang bagay sa katulad niyang naghihirap. Ang babae ay nagluto ng masarap na pasta, ngunit nagdadalawang isip si Akatsuo baka may lason daw ang pagkain, kaya nang kanya itong tikman ay kanyang natikman ang sarap ni Lily. Sarap pala ng pagkain, ang lasa daw nito ay talagang kumakapit lahat sa kanyang panlasa, bagay na di pa niya natikman sa mundo ng mga tao. Paborito daw kasi nitong kainin ay ang green peppers, sobrang sarap daw nito para sa kanya. Pinatawanan na lang ni Lily ang sinabi ni Akatsuo, nakakaawa daw kasi ito dahil wala raw itong alam na kayang lutuin bukod dito. Kalaunan ay nanood naman sila ng anime romance na ang eksena ay naghahalikan ang mga bida,
Naisip ni Akatsuo na siya ang main character dito, kung ganon may dapat raw itong gawin sa ganitong sitwasyon. Teka lang, ano naman kaya ang ibig sabihin nun? Sinabi ni Lily na kukuha siya ng kanilang maiinom, pero pinigilan siya ni Akatsuo kaya pareho silang nawalan ng balance, kaya sabay silang bumagsak sa sahig. Makukuha na sana ni Akatsuo ang kanyang first kiss, pero bigla namang may tumawag kaya hindi natuloy, panira. Kinabukasan ay nagkaroon ng panaginip si Lily, kasama daw nito ang ating bida nang biglang dumating ang isang samurai man, sinamuray nito si Akatsuo na agad na ikinasawi ng kanyang buhay, pero naroon si Fuka upang gisingin ito. Sinabi ni Akatsuo na tanggalin na niya ang kontrata nila. Nais daw niya kasing mamuhay ng normal katulad ng mga tao. Pumayag nga si Lily sa hiling ni Akatsuo, pero nang aalisin na sana niya ito ay nagpakita sa kanila ang isang babae. Ito ang anti-demon ni Lily, agad nitong inatake si Akatsuo, mabuti na lang at nagawa nitong makaiwas kung di ay patay na sana siya. Nilagay pala ito ni Lily sa leeg ni Akatsuo, sa oras raw kasi na gumawa ng di maganda ang bida ay lalabas ito para tapusin ang buhay niya. Ilang sandali pa ay dumating ang kalbong guro pero maging siya ay inatake nito nang ito ay kanyang nakita. Maswerte ang kalbo dahil nailigtas siya ni Akatsuo kaya nabuhay pa ito. Sinabi ni Lily sa kanya na ilayo na nito ang guro, lahat kasi nang makikita nito ay kanyang aatakihin kaya nagpunta sila sa labas, doon ay gumawa si Lily ng isang bilog na barrier. Pinigilan pa ito ni Akatsuo pero nasipa ito, kaya tumalsik siya ng malayo, gumawa pa ito ng usok para hindi sila makita. Pero nang umatake na ito ay tinamaan si Akatsuo, ngunit isa lang pala itong illusion na gawa sa kadena kaya naloko siya. Nakuha ni Lily ang tamang pagkakataon para esil ito, pero lumitaw ang mga ahas katulad ng kaibigan mo, pinatay ito ni Lily at kalaunan nga ay nagawa nila itong matalo. Ipinakita ang dalawang tao na nag-uusap, nais raw nitong pumunta sa mundo ng mga tao upang alamin kung totoo bang malakas ang mga bida.